بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Sura Nu, ang propeta Noah, sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, aming isinugo si Nu sa kanyang mga mamamayan, dala ng kautusan na, bigyan mo ng babala ang iyong mga mamamayan, bago dumating sa kanila ang isang mahapding parusa. Siya ay nagsabi, O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay isang hayag na tagapagbabala sa inyo, na nararapat ninyong sambahin ang Allah, tanging siya lamang at wala nang iba pa, matakot sa Kanya at maging masunurin sa akin. Kayo ay patatawarin niya sa inyong mga kasalanan at kayo ay bibigyan ng palugit. Ang aya na ito ay isang patunay para sa mga nagsasabi na ang tapat sa pagsunod sa Allah, ang pagiging matuwid at pananatili ng magandang ugnayan sa mga kamag-anakan ay tunay na nagbibigay ng mahabang buhay para sa isang mabuting Muslim. Ayon sa isang hadith na isinalaysay, ang pananatili ng magandang ugnayang pangkamag-anakan ay nakadaragdag ng haba ng buhay. Ibn Shihab, versikulo 1, kapitulo 73. Para sa itinakdang panahon, katotohanan, kung dumating ang takda na panahon ng Allah, ito ay hindi maaring maantala kung ito ay batid lamang ninyo. Siya ay nagsabi, O aking Rab, katotohanan, ako ay nananawagan sa aking mga mamamayan, gabi at araw. Ngunit lahat ng aking panawagan, si Propeta Nu ay dumaing sa kanyang Panginoon tungkol sa mga nakikita niyang asal o kilos ng kanyang pamayanan sa pagpapalaganap niya ng patnubay. Siya ay umabot ng 950 taong gulang, subalit walang nakikitang magandang bunga ito kundi higit pang kasamaan. Ay hindi nakadagdag sa kanila maliban sa kanilang paglihis mula sa katotohanan. At katotohanan, tuwing sila ay aking inaanyayahan
upang sakali sila ay inyong patawarin, ang kanilang mga daliri ay pilit na idinidiin sa kanilang mga tainga, binabalot ng kanilang mga sarili ng mga kasuotan, at sila ay patuloy sa kanilang pagtanggi, at sila ay labis na nagmamalaki. Kaya, katotohanan, ako ay nananawagan sa kanila ng hayagan. At katotohanan, ako ay nag-anyaya sa kanila ng hayagan, at ako ay nag-anyaya sa kanila ng palihim. Aking sinabi sa kanila, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Raab, sapagkat tunay na siya ay lagi nang mapagpatawad. At sa inyo ay ipadadala niya ang masaganang biyaya ng ulan. At bibigyan kayo ng karagdagang sayaman at mga anak, at ipagkakaloob sa inyo ang mga hardin, at ipagkakaloob sa inyo ang mga ilog. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Na hindi ninyo pinangangambahan ang ala sa kanyang mga kaparusahan nang may pitagan. Samantalang kayo ay kanyang nilikha sa magkakaibang yugto. Ang unang yugto ng paglikha, ang nutfa, semilya. Ikalawa, ang alaka na muong dugo. At kasunod, ang mugha, laman at buto. Hindi ba ninyo nakikita kung paano nilikha ng ala ang mga 7 kalangitan na nagtataasan sa bawat isa? At ginawa niya rito ang buwan bilang liwanag, at ginawa niya ang araw bilang isang lampara? At kayo ay nilikha ng ala mula sa lupa na tila mga halaman na tumubo. Pagkaraan nito, kayo ay kanyang ibabalik sa lupang ito at muling bubuhayin sa araw ng pagkabuhay muli. At ginawa ng ala para sa inyo upang pakinabangan ang lupa na tila isang alpombra na nakalatag, upang kayo ay makatawid o magsipaglakad sa mga maluluwang na daraanan nito. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Si Noah ay nagsabi, Aking Raab, sila ay sumuway sa akin, at kanilang sinunod yaong isa, na ang yaman at mga anak ay hindi nakadaragdag, bagkus isang kawalan, at sila ay nagtangka ng isang masama at matibay na balakin. At sila ay nagsabi sa isa't isa, huwag niyong iiwan ang inyong mga Diyos. Si Al-Bukhari ay nagtala mula kay Ibn Abbas na nagsabi, ang mga idolo na sinasamba ng mga mamamayan ni Propeta Nuh ay napasakamay ng mga Arabo. Si Waad ay naging idolo ng mga tao ng Kalb sa puok ng Daumat al-Jandal. Si Suwa ay naging idolo ng mga tao ng Hujhail. Si Yaghut ay naging idolo ng mga tao sa Murad, at pagkaraan nila sinamba si Yaghut ng tribo ng Bani Gutaif at Al-Yuruf sa puok ng Saba. Si Yauk naman ay naging idolo ng mga tao sa Hamdam. Si Nasar ay naging idolo ng mga tao sa Himyar.
para sa angkan ng Du-kala. Ang mga idolong ito ay hinango mula sa mga pangalan ng mga mabubuting tao mula sa pamayanan ni Nu. Nang ang mga taong ito ay nangamatay, binulungan ng Satanas ang mga tao na magtayo ng mga ribulto upang parangalan ng mga ito sa lahat ng pook ng pagtitipon. Kaya ang mga ribultong ito ay nagkaroon ng pangalan na kinuha sa ngalan ng mga mabubuting tao noong panahon ni Propeta Nu. Nang lumipas ang panahon, ang mga ribultong ito ay kanilang sinamba. Ganito rin ang salaysay ng ibang maalam na Muslim na sina Ikrimah, Ad-Dahak, Qatada at Ibn Ishaq. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. At huwag ninyong iiwan maging si Nawaad o di kaya ay si Suwa, maging si Yaghut o di kaya ay si Yauk o si Nasar. At tunay na marami ang kanilang nailigaw. At huwag mong dagdagan ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao, maliban ng kamalian. Sanhi ng kanilang mga kasalanan, sila ay nangalunod sa baha at hinayaang masadlak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At sila ay walang natagpuang karamay bukod sa Allah. At si Nu ay nagsabi, Aking Rab, huwag kayong mag-iwan ng dayar. Si Ad-Dahak ay nagpaliwanag na ang ibig sabihin ng dayar ay isa at si As-Sudi ay nagsabi na ang ibig sabihin ng dayar ay isang taong nananatili sa pamamahay. Sa aya na nabanggit sa itaas, nagsumamo si Propeta Nu na huwag mag-iiwan ng kahit isang di nananampalataya. At ito ang kahulugan ng dayar sa aya na ito. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Kahit isang kafir sa mundong ito, at kung sila man ay inyong iwanan, marami sa inyong mga alipin ang kanilang maililigaw, at sila ay hindi manganganak maliban sa masasamang kafirun. O aking Raab, patawarin ako at ang aking mga magulang, at yaong nagsipasok sa aking tahanan bilang isang tunay na mananampalataya. At ang lahat ng nananampalatayang lalaki at babae, at sa zalimun, huwag mo silang pagkalooban ng anumang karagdagan maliban ng kawalan. Si As-Sudi ay nagsabi bilang paliwanag sa aya, maliban ang kapahamakan. At si Mujahid ay nagpaliwanag at sinabi niya, maliban ang kawalan, ang kapahamakan o kawalan ng nauukol sa buhay dito, sa mundo at sa kabilang buhay. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10.